Sa paanan ng sagradong bundok Banahaw, sa isang bayan na hitik sa kultura at kasaysayan, matatagpuan ang puso ng agrikultura sa Timog Katagalugan. Ito ang Lucban, Quezon, isang bayang mayamang pinagpala ng kalikasan, sipag at pag-asa ng mga magsasaka at mamumuhay. Tuwing umaga, buhay na buhay ang palengke. Dito mo matatagpuan ang direktang epekto ng agrikultura sa pang-araw-araw nating buhay. Ayon sa aming nakausap na 5 taon nang nagtitinda ng iba't ibang klase ng gulay sa palengke, ay napakarami ng pagsubok na pinagdaanan niya dulot ng paninda. May mga araw na sobrang mahal, sobrang tumal, at may mga araw din na bagsak presyo ang mga gulay. Sa palengke ng Lucban, buhay ang kulay. Mula sa mga bagong ani, sariwang itlog, hanggang sa karnet gulay, dito bumubuo ang koneksyon ng mga magsasaka at mamimili. Ngunit, may mga hamon din. Ang kakulangan sa espasyo, kompetisyon mula sa mga imported na produkto, at ang kawalan ng digital na sistema sa bentahan. Gayunman, ang palengke ay nananatiling puso ng bayan. Bawat tawad, pagtawag at ngiti ay bahagi ng isang buhay na ekonomiya. Bilang mga produktong gulay at prutas ang binibenta rito, dito rin yung mga kwento ng paghihirap at pagsisikap ng mga magsasaka at mga mag-aalaga ng hayop. Pero hindi lang ito basta pagtatanim. May mga suliraning kinahaharap. Pabago-bagong klima, mataas na presyo, at kakulangan sa makabagong kagamitan. Dito sa Lucban, ang lupa ay tila ginto. Bukid-bukid na tinataniman ng gulay, palay, at higit sa lahat, ang ipinagmamalaking pansit tukban na nagmumula sa sariwang pansahog tulad ng sayote, pechay at sibuyas Tagalog. Ngunit, hindi biro ang buhay sa bukid. Kakulangan sa irigasyon, tumataas na presyo ng abono at ang pagbabago ng klima ang patuloy na hinaharap ng mga magsasaka. Gayunpaman, sa bawat pagdilig at pagbunot ng damo, buo ang pananalig na ang bawat ani ay ani ng pag-asa. Sa aming paglilibot ay napadpad kami sa trading post ng Lucban, kung saan ibinabagsak ang mga gulay na dadalhin sa iba't ibang parte ng pamilihan. Samot-saring mga gulay, ingay at tawaran ng mga magsasaka sa presyo ng kanilang mga inani at paninda ang maririnig sa lugar na ito. Makikita rin sa lugar na ito ang mga taong nakikipagsapalaran at humaharap sa hamon ng buhay sa pamamagitan ng agrikultura. Nakausap din namin ang isa sa opisyal ng Lucban Trading Post na si Tatay Nemesio tungkol sa lagay ng agrikultura.
Umaga po. Ano pong pangalan? Ang pangalan ko ay si Nemesio Buda Oblipias. Ilang taon na po kayo? 59 years old. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito po? Bali, 2 taon ako dito na by appointment ako ni Mayor 1010 Villaverde. So, may ilan lang po kaming mga itatanong po sa inyo tungkol po sa kalagayan ng agrikultura dito sa Lokban. So, Sige, sige. ano pong mga suliranin na kinaharap ng sektor ng agrikultura dito sa Lokban? Hindi lang ito sa bahay ng Lukban, kundi ito ay sa buong Pilipinas. Ang magiging suliraning at problema natin ngayon ay ang mga kabataan ay hindi na nahihilig sa pagsasaka. At yun ang ating magiging unang problema, malaking problema sa darating na panahon. Yung sunod po namin tanong ano po yung mga programa na parang pinapanukala niyo po na nakakatulong po sa mga magsasaka natin? Sa ngayon, katulad nung nakikita nyo sa labas, yan ay mga programa ng kasama sa Rice Tarification Law na binibigyan sila ng ayuda ng binhing palay at saka cash assistance. So, kamusta po yung mga nagiging presyohan po ng mga gulay na dinadala po rito? Sad to say, ang farmer talaga laging lugi. Kasi may mga traders na salip na dumrekta yung farmer sa traders, nagkakameron sila ng hiya kasi sasabihin nila, kaunti lang naman yung aming produkto, bakit kami mag-aabala pa ng oras, panahon, doon na lang kami doon sa mga ehente na lang. Kaya sana, through sa mga samahan, katulad ng mga kooperatiba, ay matuto na ang mga mismong farmer ang magbenta ng sariling produkto para tumaas ang presyo ng kanilang inaaning gulay o pampano. Sa tingin niyo po ba, gaano po kahalaga ang teknolohiya sa agrikultura natin? Sapat po ba yung teknolohiya na ginagamit ng mga magsasaka para makapagtanim po? Maraming teknolohiya na pwede. Pero dito sa bayan ng Lokban, hindi angkop. Kasi yung modern technology, ginagamitan nila ng mga makina. Dito, maliliit lang ang mga palaya. Kung nakikita nyo diyan sa palibot natin, hindi ganun kalalawak ang mga palayan yung sukat ng lupa. Pag gagamitan natin ng mga moderno na kagamitan katulad ng traktora, ay masisira yung mga palaya na ginawa ng ating mga ninuno. Ang magiging ano lang dito ay sabi ko nga kanina, turuan ng mga farmer na sila mismo ang magbenta ng kanilang produkto. Kalisabay nun, yung technology yung inaano doon, nawawala pati yung tawag doon, yung lagi tayo sa technology. Pero pagdating ng panahon, baka yung ating kakainin, technology pa rin, katulad ng ngayon. So, yung tawag doon, yung kanton, instant, salib nung una, mga nilagang saba, nilagang kamote. Pero bumabalik din naman dahil pag nagkakameron na ng sakit, doon yun lang. Kaya yung technology natin dyan na kasi sa modern age na tayo, hindi natin maalis. Kaya lang dito sa bayan ng Lokban, Hindi masyado. hindi, parang hindi angkop. Nasaktuhan din namin sa aming pagbisita ang epektibong programa ng Rice Tarification Law kung saan binibigyan ng ayudang binhing palay at cash assistance ang mga magsasaka. Hindi mo nakakatutunin to? Dito ay nakapanayam din namin si Tatay Aurelio na isa sa mga benepisyaryo ng libreng binhi mula sa gobyerno. Ano pong pangalan niyo? Aurelio Harek. Ilang taon na po kayo nagsasaka? Yung palit pa ako hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Ano pong mostly tinatanim niyo po? Palay. Palay, gulay. Malaki, ayos naman po yung kitaan niyo sa... Damdaman lang. Ano po yung mga nagiging problema niyo po? Taga-atang niya. Bagyo. Paano niyo po na-resolbahan yung mga ganong pangyayari? May chimbo nga wala. May chimbo nga. Isa, yung atang niya, spray. Hindi nasan, gagamit na nasan. Ano po yung mga ginagamit niyong machine at technology po sa pagsasaka? Ang traktor. Nagtungo rin kami sa San Luis Development Cooperative Rice Mill
isa sa pinakamalaki at 63 taon nang nagbibigay ng serbisyo ng rice milling dito sa Lucban, Quezon. Dito ay nakausap namin si Kuya Richard na head miller. Ipinaliwanag niya sa amin ang proseso ng pagbabayo ng palay gamit ang kanilang makabagong teknolohiya. Nakapanayam din namin si Miss Susan na clerk dito sa San Luis. Ikinuwento naman niya sa amin na kumukuha sila ng palay sa bayan ng Sariaya, Lucban, Tayabas at maging sa Laguna upang isalang sa rice milling bago nila dalhin sa pamilihan. Inilahad niya rin sa amin ang ilan sa mga suliranin at problema na kinaharap ng kanilang rice milling. Sa Lucban, ang pag-aalaga ng hayop ay hindi lamang para sa pagtatrabaho. Ito ay sumisimbolo rin sa pagkakaisa at Mula sa mga maliliit na backyard poultry farms, ang itlog at karne ng manok ay mahahalagang produkto ng bayan. Ngunit gaya ng ibang industriya, kulang sa suportang teknikal, mataas ang gastusin sa feed, at banta ng sakit ang hamon ng mga tagapag-alaga. Ngunit para sa kanila, bawat sisiw ay bagong simula. Saksi ang mga kanlungan sa likod bahay sa tiyaga ng pamilyang umaasa sa kanilang mga alaga. karaniwan na din dito ang pag-aalaga ng manok, broiler para sa karne at layer para sa itlog. Bahagi na ito ng pamumuhay ng marami pamilyang Lucbanon. At ngayon kasama natin si Kuya Jomar na nag-aalaga nitong manukan. So, bakit po ito yung napili niyong trabaho? Dagdag kita kasi napiste yung aking babuyan. So, ilang taon na po kayong nag-aalaga nitong manukan? Bago lang, mga 2 years. Ano po yung madalas niyong problema sa manok niyo? Ay sa ngayon, ay wala pa naman akong anong problema. At malulusog naman ang aking mga manok. Ay, sa mga itlog po. Ay paminsan-minsan bumababa. Pag sobrang init, lumiliit. Tapos pag sobrang lamig, nababa din naman ang production ng itlog. Ganun. Pero di naman po nababasag. Pag minsan may nababasag, minsan may soft shell egg, yung walang balat. Sapat naman po yung kinikita niyo. Oo, sapat naman. So, yun lang po. Maraming salamat po. Gumanda pa Bukod sa makukulay na pista sa Lucban, kilala rin ito sa masiglang kabuhayan mula sa mga alagang hayop, kagaya ng mga manok, baboy, kalabaw at baka.
Kaya naman, pangalagaan ang pangalagaan. Pagyamanin, ingatan, pagyabungin pa ang sektor ng agrikulturang pamana. Patuloy na linangin at bigyan pa para sa mataganang ekonomiya. Sa bayan ng Lukban, Quezon, hindi lang ito. Wait lang! Pang what? Airline check. Sa 5 taon ang nagtitinda. Tahanan ng mga magsasaka at ng mga kabataang may puso para sa lupa na siyang tanging dahilan